nakaka-boost ng immune system at nakaka-sustain po ito ng normal digestive system, ang vitamin B2. Okay? Kapag naman ikaw ay may deficiency sa vitamin B2, ano ba ang karaniwang pwede mong maramdaman? Ang iba kasi makaka-relate, ay, baka nga kaya ako nakakaramdam ng ganun kasi may kulang ako sa ganitong vitamina. Kapag ikaw may deficiency sa vitamin B2, minsan mapapansin mo pale, maputla, have painful, yung may mga crack-crack sa labi. O kaya minsan hair loss. Yun nga, katulad ko, cataract. Kasi pag may cataract ka, ibig sabihin may kulang ka sa vitamin B2. Ano pa? Hair loss nga, yun nga, hair loss. Nanlalagas ang iyong buhok kapag kulang ka sa vitamin B2. So, lalo kapag ang iyong buhok ay magaganda, kailangan lagi kayong nagre-replenish ng vitamin B2. So, all in one, pack sa barley, matatagpuan niyo po yan. Okay? So, kung mapapansin niyo, di ba, minsan may nakikita tayong testimony na maganda siya, nakakapagpatubo siya ng buhok. 'Di ba? Meron yan kasi ang barley may vitamin B2. Ang minsan ang nia-advise ko pa nga dyan eh. Kasi alam niyo po ba ng ating ulo is parang lupa yan. So, kung paano ginagamit ang olive oil, pwede yun. Ay, olive oil, yung aloe vera, ganun din. Pwede mo ng barley. O malay mo, tumubo yan. Okay, next. O, punta naman tayo sa vitamin B3. Ito namang vitamin B3 stands for niacin. Pag sinabi namang niacin, it help keeps your nervous system and digestive system and skin healthy. Okay? Ito po yung responsable sa pagpoproseso ng taba sa katawan, pagpapababa ng kolesterol, pagre-regular ng asukal sa dugo, at makakatulong sa pagpapabuti ng puso at ugat na daluyan ng dugo. Di ba sa case halimbawa ng stroke, bakit ba nagkakaroon ng stroke ang tao? Di ba ang case niya, yung daluyan ng dugo natin, minsan kasi yung kinakain natin unhealthy. Kaya kailangan dito, pag nainom ka ng barley, kailangan ang lifestyle mo, babaguhin mo din, te. Meses. Kailangan babaguhin mo din ang iyong habit kasi sasabihin, pag uminom ba ako ng barley, magiging okay na ako. So kahit kumain ako ng bawal, te, walang usapang ganun. Baguhin mo ang lifestyle mo, te. Ha, pag ikaw ay nagbabarley, baguhin mo rin ang lifestyle mo kasi pag binago mo ang lifestyle mo, doon lang makikita mo yung pagbabago, yung changes sa katawan mo, ha? And then, ano pa? Vitamin B6. Ano naman yung vitamin B6? Vitamin B6 stands for pyridoxine. Correct po. Correct daw sabi ni Mens Vicky. Okay, may kakampi ako. Okay. Pag sinabi namang vitamin B6 stands for pyridoxine. Ito po ay aid in protein metabolism. Okay? Ito po ay isang water-soluble na madaling humalo sa tubig. Pag ikaw naman po ay may deficiency sa vitamin B6, ito po ay kadalasang humahantong sa pagkakaroon ng sakit sa balat or dermatitis. Okay? Pag kulang ka sa vitamin B6 at halimbawa may dermatitis ka, meron kang deficiency sa vitamin B6. At maaari ring anemic ka or mayroon kang sakit sa puso. Okay, mapapansin mo 'yon pag ikaw halimbawa may sakit ka sa puso, anemic ka, baka may kulang ka sa vitamin B6. Kaya maganda talaga mag-take ka ng barley every day. Hindi every other day ha, every day. Okay, pwedeng thrice a day, pero hindi every other day. Okay, iba kasing usapan yung every other day. Okay, next. Pag-usapan naman natin yung vitamin B12. Pag sinabi namang vitamin B12, this stands for cobalamin. Ang arte ko, no? Cobalamin. Ang cobalamin naman po, ito po'y mahalaga sa pagsynthesis ng mga bagong RBC o red blood cells at nerve cells. Okay? Ito po'y gumagana pag sinamahan ng folic acid. Kapag ikaw ay uminom ng B12, samahan mo ng folic acid para mas lalo siyang gumana. At ang pinakakomplikadong bitamina na responsable sa paggana ng utak at ng iba pang bahagi ng nervous system at sa pagbuo ng dugo. Kapag naman ikaw ay may deficiency sa vitamin B12, ano makikita mo? Katulad na sinabi ko, anemic. Kasi di ba responsible siya sa central nervous system. So, maaaring ikaw ay magkaroon ng anemika, madaling mapagod, at ikaw ay nagiging malilimutin. Pero halimbawa si ate umutang sa'yo, tapos
Kinabukasan, tinanong mo siya, hindi na niya maalala na may utang pala siya sa iyo. Hindi yun ano, hindi yun kulang sa vitamin B6. Naglilimot-limutan lang siya. Tawa naman kayo dyan. Para naman maramdaman ko may kausap ako. Okay. And next, ano pa? Oh, ito naman, vitamin C. Pag sinabi namang vitamin C, alam natin ito lahat. Ascorbic acid. Ano? Pag sinabi namang ascorbic acid, ito ay nakakatulong sa mabilis na paghilom ng sugat. Kapag ang sugat mo hindi madaling maghilom, mag-isip ka na. Baka diabetic ka, hindi lang kulang sa vitamin C. Baka diabetic ka kasi kapag ang isang tao may diabetes, matagal maghilom ang sugat niyan. Mahirap kasi ang healing process ng may diabetes na tao kasi ba't ba yung pinag-uusapan natin? Product knowledge tayo. Okay, continue. Okay. And then, ano pa? Ito po, vitamin C, mataas po ito sa antioxidant. Antioxidant po siya na lumalaban sa free radicals. Okay. Pag ikaw naman ay may deficiency sa vitamin C, karaniwang, hindi ko alam kung tandaan niyo yung sakit na scurvy. Ang sakit na scurvy, ang karaniwang nagkakaroon po nito ay yung mga seaman. Kaya buti na lang may na-discover na mga ganitong supplement na pwede nilang i-take kahit nasa karagatan sila. Ano po? Okay. At karaniwan kapag ikaw ay kulang sa vitamin B6, madali kang mag-bleed. Yung bleeding, lalo pag ikaw ay nag-toothbrush, di ba? Nag-toothbrush tayong lahat, makikita mo nagdudugo ka agad yung gums mo. Makakulang ka sa vitamin C and swollen gums. And then, nagkakaroon nga, yun nga, nagkakaroon ka ng proper wound healing kapag ikaw ay kulang sa vitamin C. So, pag-usapan naman natin ang vitamin E. O, di ba noon nauso yung Myra E? Oo. Ako nakakarinig ako na ng Myra E kasi hindi ko mabili kasi nga mahirap lang ako. Myra E. Kasi nga ang Myra E, di ba maganda yung sa balat? Myra E. Ang vitamin E naman stands for tocopherol or yung tinatawag na alpha tocopherol. Ito naman, pinapalakas nito yung kalusugan ng ating balat. A powerful antioxidant that protects cells against premature aging. Yan yung po yung vitamin E. At kapag naman ikaw ay may deficiency o kulang ka sa vitamin E, kadalasang konektado sa problema sa pagsipsip ng taba sa katawan o yung tinatawag na fat malabsorption. Yun po. And then, ano pa? At alam mo ba na kapag ikaw ay may deficiency sa vitamin E, dito maaaring makaranas ka ng mga problema sa daluyan ng pagkain, panunuyo at pagkalagas ng buhok, pamumulikat ng hita. Pwede din yun. Maaaring ikaw ay may deficiency din sa vitamin E. O, next naman tayo, vitamin K. Ang vitamin K naman stands for naptopkinones. Kinones. Okay. Ito po ang vitamina na tumutulong sa pamumuo ng dugo. Mabilis po ba, commentors? Tama lang. Okay. Ang vitamin K, okay lang po. Alam mo ba ang vitamin K sa mga newborn? Ito po ay ipine-prescribe ng doktor na ibigay sa bata kasi ang bata po, wala pa po silang kapasidad na mag-produce ng sariling vitamin K. So kung mapapansin nyo, yung mga newborn, tinuturukan po yan ng vitamin K kasi nga po, prone to bleeding ang mga infants. Okay? And then, itong naptopkinase po ito, katulad na nasabi ko, siya ang tumutulong para sa pamumuo ng dugo. Ano po? Okay. Meron po tayong tinatawag dito na beta-carotene. Yan. Ano ba yung beta-carotene? Carotene. Nakakapabulol to. Pag sinabi namang beta-carotene, alam niyo po ba kung ano ito? Ito po yung, it is an organic, strongly colored, red-orange pigment found in plants or fruits. Like for example, carrots, yung mga makukulay na gulay, yung mga kulay nun, ang tawag po doon ay beta-carotene. Okay? Yung pantothenic acid, ito po ay isang klase pa rin po ng vitamin. Ito yung vitamin B5. Ano po, ang vitamin B5, yan po yung tinatawag na pantothenic acid. Kapag sinabi namang pantothenic acid, ito po ay mahalaga sa metabolismo at pagpoproseso ng taba at maayos ng paggana ng cell sa katawan. Para magamit ng katawan ng carbohydrates, protina at lipid at para mapanatiling malusog ang balat. Yan po yung pantothenic acid or vitamin B5. Kapag ikaw ay merong deficiency sa vitamin B5 or pantothenic acid, ano mararamdaman mo? Matinding pagkapagod, pananakit ng tiyan, problema sa pagtulog, 'di ba? Dito pag karaniwan yung mga may insomnic, tama ba? Kawalan ng gana sa pagkain or kung saan ka nawawala ng gana.
Baka maaaring isang cause diyan is dahil ng pantothenic acid. So, ang sunod naman po is yung folic acid. Folic acid, vitamin din po yan. Yan po yung tinatawag natin na vitamin B9. Vitamin B9 stands for folic acid. Ito naman po, ito ay pregnancy vitamins na nire-recommenda ng mga OB-GYN sa mga buntis. O, yan. Marami dyan ay pero kahit naman hindi buntis, pwede kang mag-take ng folic acid. Okay, pag kasi kulang ka sa folic acid, maaaring anemic ka. Pag sinabing anemic, kulang ka sa dugo kasi hindi ka vampira. Joke. Aray ko, joke. Okay. Meron din tayong mga minerals. Ano yung mga minerals natin? Meron tayong calcium, iron, potassium, magnesium, organic sodium, and phosphorus. O, pag-usapan natin ang calcium. Ang calcium, ito po ay minerals na nagpapatibay ng mga buto at ngipin natin. Okay? Example, di ba sabi natin, ang minerals sa barley, 11 times ang calcium niya. Pag nagtitake ka ng barley, o gaano kataas yun. And then, ang sunod naman po is yung iron. Ang iron, ito po ay pangunahing kailangan para sa pagbuo ng hemoglobin na nasa pulang dugo. Okay? Amazing morning, Joanne Silo. Miss, commute po. Ayan. So, ito po ay kailangan ng iron para sa tinatawag na oxygenation. Ano po, pag sinabing oxygenation, ito po ay para masuplayan ng oxygen ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Okay? At ito po ay matatagpuan, syempre yung oxygen, matatagpuan yung sa ating hemoglobin. Okay, next naman po is ang potassium. Ayan. Ang potassium naman po, ito po ay napaka-importanting electrolyte sa loob ng ating katawan. Ano po? Karamihan ay nasa loob ng ating cell. Okay? Ang ilan sa function ng potassium ay, paggalaw ng muscle, pagpapagalaw ng bituka, may mabalance ang acidity sa dugo, normal na pagtibok ng puso, ibalanse ang asin at tubig. Alam niyo po ba na kapag sobra kayo sa potassium, nakakamatay din po yan. Kasi yun po yung, di ba ang ating puso nagko-contract. Tak, tak, tak. Pag ikaw ay tinuro ka ng ang potassium, kailangan yan. Pero ang sobrang potassium, hindi rin po pwede. Kasi nakakamatay. Okay? Ang sunod po natin ay magnesium. Ang magnesium naman po, kailangan ng katawan para gumana ng mabuti. Ito po ay nagsisilbing electrical conductor ng katawan natin. Nagko-contract ng muscle at sanhi ay patuloy na pagtibok ng puso. Katulong din po niya ng magnesium. O, punta naman tayo sa organic sodium. Ang organic sodium naman or sodium, ito po ay responsable sa pagre-regulisa ng maayos na presyon ng dugo. Okay? O, phosphorus. Ito po ay component ng ating cell membrane or DNA, buto at ngipin ang phosphorus. Kontrolado ng kidney, buto at bituka ang phosphorus level. Alam mo ba kung anong normal level ng ating phosphorus sa ating katawan? Yung normal. Ang normal level ng phosphorus natin is 2.5 to 4.5 milligram per DL. Pag ikaw ay lumampas doon, meron ka ng sobrang phosphorus. At alam mo ba, kapag may kidney failure ka, tumataas ang phosphorus level sa katawan. Example, yung mga CKD, pansinin nyo, ang taas-taas ng phosphorus nila, yung creatinine nila. Meron tayong tinatawag dito na medical word, hyperphosphatemia. Pag sinabing hyperphosphatemia, madalas nakikita sa CKD at mga nagdadialysis na patients. So, minsan, sinasabi ng mga doktor, kung magtitake ka ng supplement, kailangan i-monitor mo yung phosphorus level mo. Kasi nga, madaling tumaas ang phosphorus levels ng mga may problema sa kidney. Pero wala namang masama din kung magtitake ng barley kasi ang dami talaga natulungan ng barley na case ay CKD. Meron akong napagamit na isang CKD na taga Laguna. Example, creatinine naman yung kanya. Ang creatinine niya ay umabot ng 2,900. In span of 1 month, bumaba ang creatinine niya ng 1,309. Nagda-dialysis na yung kapatid. Pero ang laki na naitulong sa kanya. Kailangan lang talaga i-manage mo yung pag-inom mo ng barley. Kasi meron silang sukat eh. May sukat sila ng kung gaano karami lang yung pwede nilang inumin sa loob ng isang buwan. Ay, isang buwan, isang araw.
Tagal ng sambungan. CKD, chronic kidney disease. Ayan. So, next. Okay, it also boosts our amino acid, chlorophyll, and protein, and enzyme. Alam niyo po ba kung ano yung chlorophyll? Ang chlorophyll po ay responsible for the green pigment of plants. Yung katas ng halaman. Di ba pag ginaya mo dyan may kulay berde? Yun po yung chlorophyll. Ano po? Ang chlorophyll po may vitamina, may antioxidant, and may therapeutic properties po siya. Ano pa ang benefits ng chlorophyll? Ito sinasabi ko na po sa inyo. Ang chlorophyll po, ito ay nakakatulong po sa skin healing. Ano po, ito po yung blood builders din. Ito po ay nakaka-detoxify at magaling din po ito sa may cancer, weight loss, natural deodorizer. Ito po, ang chlorophyll po kasi identical sa human blood. Kung ang halaman ay merong chlorophyll, ang tao naman po ay merong human blood. So, ganun po yung pagkakatulad niya. And then, pag-usapan naman po natin yung protein. Ang protein naman po, lahat ng cell sa ating katawan may protein. Ito po ay ginagamit sa pagre-repair ng tissue. A complex substance that consists of amino acid. Ito po ay tumutulong din para sa pagpapalakas ng ating immune system, ang protein. Ano po, meron tayong dalawang klase. Merong good protein and bad protein. Na-discuss ko na po ito doon sa Team Fearless. Pag sinabi pong bad protein, example po dyan yung mga greasy burger, kung mahilig yung kumain sa mga restaurant, mga greasy burger, mga mamantika. Yung mga good protein naman, halimbawa, yung mga manok, alam nyo na, karne, kahit ang mga gulay katulad ng mga mani, may mga protein din po yan. And then, pag-usapan naman natin ng enzyme. Pag enzyme, ito po ay tumutulong sa mabilis na metabolismo sa ating katawan. Nagpapabilis ito ng tamang pag-breakdown ng pagkain upang ma-absorb ng katawan ang mga nutrients, okay? Kapag kulang ka sa enzyme, hindi nagiging maayos ang digestion ng pagkain. Yun ang ibig sabihin. Example. Ano ba yung mga example ng enzyme? Kapag may narinig kayo ng mga may ACE sa huli, halimbawa, example, amylase. Amylase, ito po yung enzyme na kinoconvert ang carbohydrate into sugar. Ang isa pang example, yung lipase. Lipase. Lipase break down fats into fatty acid. Protease break down protein into amino acid. May mga ACE yan po, ikaraniwan enzyme po yun. Marami pong klase ng enzyme sa ating katawan. Pero yun lang po yung ilan sa example. Ano po? And then, ayan. So, alam naman po natin kung anong itsura ng ating barley. Meron tayong barley powder, meron naman to yung barley capsule. Ano ang pagkakaiba ng dalawang yan? Ang barley powder, okay lang kahit mag-take ka ng isang sachet. Pero kapag ang pinag-uusapan natin ay barley capsule, hindi sasapat na ikaw ay mag-take lang ng isang capsules a day. Dapat kung magte-take ka ng barley capsules, dapat ang iti-take mo 6 capsules a day. Bakit? Kasi nilagay lang naman siya sa capsules. Ang maganda sa capsules, vegetable capsules din siya. Inilagay lang siya sa capsules kasi 'di ba, ang 6 capsules is equivalent to 1 sachet. So kung ikaw kasi ang karaniwan diyan ang mga client natin lalo pag hindi alam na inom lang sila isang capsule, dalawang capsule, ay paano ka makakaramdam diyan ng pagkakaiba? Kaya kailangan marunong ka ring mag-educate tungkol sa iyong produkto. Kapag hindi mo alam ang knowledge, ang product knowledge mo, o yung kung ano yung mga benefits na nasa produkto mo, paano ka magiging, katulad na sinabi ko, paano ka magiging effective? So, para maging effective agent of hope ka, dapat alam mo kung ano yung ibinebenta mo, alam mo kung ano yung nasa product mo. Ano po? Okay, next. Meron din tayong choco barley. Okay? Ang choco barley, ang maganda sa kanya, meron din po siyang barley flavored in choco. Kung ano po yung benefits na makukuha sa choco barley, yun din po nakukuha dyan sa choco barley. Tama ba? Kung ano yung nandoon sa barley, yan din po ang meron sa choco barley kasi mix po yan. Okay? Pwede po yun sa mga bata kasi ang ating mga anak, lalo sa ating mga anak, napakapihikan pagdating sa lasa. Kaya napakatalino ni IM, ginawang choco barley drinks mixed with stevia. Masarap naman nga. Iniinom ko rin yan. Okay, yan din ang pinapainom ko sa aking mga anak. Okay? Ano naman ang benefits of drinking our amazing pure organic barley?
Okay, marami siyang benefits. Karamihan doon na sabi ko na. So, ibabanggitin ko na lang siya isa-isa. Meron siyang antioxidant power dahil 'di ba mga antioxidant yung vitamin A, vitamin E, vitamin C. It protects against UV radiation due to chlorophyll. It helps to boost immune system. It helps reduces excess acidity. O, tandaan niyo po, kapag ang isang tao acidic ang katawan, madali po yang kapitan ng sakit. Kapag ikaw ay maraming tagiyawat, marami kang tumutubo sa iyong katawan, madali kang magkasakit. Ibig sabihin acidic ang katawan mo. So kapag acidic ang katawan mo, kailangan mo ng alkaline. Kailangan kasi balance. Balance ang alkaline at ang acidic. Ibig sabihin, kailangan nasa gitna lang. Kapag ang isa ito maas, may kulang ka. Kapag ang isa ito bumaba, may kulang ka pa rin. So, kailangan balance lang siya. Okay? So it acts as a natural detoxifier. It helps to repair DNA. It helps prevents cancer. Buhay na patotoo si Maritoni Fernandez at marami pa pong sumunod sa kanya. It helps to relieve ulcerative colitis. It helps to prevent sign of aging. Ang barley maganda sa kanya. Minsan, kahit ikaw ay 40 years old, pag nagkita kayo sa personal, Mins, talaga ba? 40 years old ka lang? Bakit madaya ka? Anong secret mo? O, di ba? Ano pa? It helps to fight addiction. It helps reduce excess fat. It aids in weight loss. O, buhay na patotoo po ako. And it is good for bone health. 11 times ang kanyang calcium, di po ba? Okay. Okay. Pag-usapan naman natin, barley as oxidant rich. Ayan. Vitamin C is a potent antioxidant, meaning it protects your body against infection. On top of strengthening our body natural defenses, barley grass help with recovery and is packed with vitamin A, a key nutrient in protecting our heart, lungs, kidney, and organs. O, ito pa maganda. Nung ginawa po yung itinetest po yung dahon niya, yung ORAC value, alam niyo po ba na tinest siya? May iba't ibang klase, may prunes, may raisins, may kale, may spinach, may lumabas sa kanya si Barley Leaves. O, isama rin na natin. Lumabas kay Barley Leaves 25,500 ORAC value niya. Saan ka makakatagpo niyan? Biruin mo, akala ko dati ang spinach napakasustansya, pero ang ORAC value niya 1,260 lang. Ang mahal kaya ng spinach. Mahal din naman ng barley. Anong pipiliin mo, barley o spinach? 25,500. O, 'di ba? Ang maganda niyan, marami nagte-testify na hindi lamang halimbawa, ako masakit lang sa akin ulo, pero nawala yung ulo ko. Nawala yung sakit ng ulo ko. Ang maganda niyan, pumayat pa ako. O, 'di ba? May mga ganoon kasi all-in-one siya. O, ano pa? Dati sumasakit ang tiyan ko, bloated ang tiyan ko. Ngayon, ang bewang ko na lang 24. Sana all. Okay, so yun. And not to mention, antioxidant like vitamin A, C, can also do wonders for your skin. Makikita mo nag-glow yung skin mo. Dati brown, ngayon brownish. Kayo gay mga gising pa, lalo na yung mga nasa Pilipinas. Wala kayo dyan. Okay, pag-usapan naman natin, aray ko, Miss Vicky, sorry ha. Patay ako sa akin. Okay, pag-usapan naman natin barley for ulcerative colitis. So pag pinag-uusapan naman natin ulcerative colitis, eto tip ko sa inyo. Kapag halimbawa yung mga words na galing sa doktor, yung may mga itis sa huli, ibig sabihin ng itis inflammation. Inflame siya, paga. So katulad nito, ulcerative colitis. Ibig sabihin, meron pong pagkasira sa lining ng bituka at ito po ay isang autoimmune disease. Ang ulcerative colitis ay isang autoimmune disease. Anong meron kay barley? Ano daw ang meron kay barley? When you drink barley consistently, hindi every other day, consistently, it promotes a gut-friendly bacteria na nakakatulong mag-lessen ng pamamaga at it also help to heal. Okay? Ayun na nga. Okay. Next. This presence of zinc, copper, and selenium make this grass extremely effective in eliminating the harmful heavy metals accumulated in our bodies. Moreover, the high level of beta-carotene, tandaan niyo yung beta-carotene, yung pink, yung red and orange na matatagpuan sa gulay. Chlorophyll stimulate the elimination of waste material. This supergrass is also an effective liver cleanser, supporting essential metabolic processes.
Barley grass has significant free kakabulol, purifying effect on the body, enabling it to get rid itself of toxin. Barley grass has high level of flavonoids, have been shown to detoxify, ang dami nito, cellular tissue and polypeptide which are neutralize heavy metals like mercury into insoluble salt. Meron doktor na nag-aral dyan. Hindi naman lalabas si Barley kung walang doktor na nag-aral dyan. Hindi tayo maniniwala kung walang nag-aral dyan. At ang isang nag-aral dyan is si Dr. Shihide Hagiwara. Si Dr. Shihide Hagiwara demonstrated that barley grass can neutralize insecticide, pesticide, and food preservative. He also reported that barley grass contains numerous enzymes including SOD or superoxide dismutase that help neutralize toxins. Ano ba yung flavonoids? Nabanggit ko ang flavonoids. Ang flavonoid, this is responsible for dun sa kulay ng gulay, kulay ng prutas. Ang tawag dun ay flavonoids. So, ano naman ang SOD? Lagi nating narinig, SOD, SOD. Ano yung SOD? Superoxide dismutase. This protect our cell from cellular damage caused by free radicals. Okay, it reduces oxidative stress that associated with the formation of many life-threatening diseases. Ito po ay natural phytochemical nutrients found in barley grass. Act as an antioxidant that can degrade the damaging effect of reactive oxygen species in the body, prevent tissue damage, and it help reduce internal inflammation. Marami ang naitutulong ng SOD. Ano po, kumbaga ang SOD siya yung nagpoprotekta sa ating cell para hindi pa mag-cause ng more damages. SOD. Okay? Oh, barley as immune system booster. Oh, barley grass support its in boosting the immune system. Okay? Teka. Okay. Masyado yung mahaba. Pero naipaliwanag ko yan. Okay. It is particularly helpful, strengthens body immune system. So, malaki po ang naitutulong ng barley sa ating katawan. So, katulad niya, nakikita mo yan. Si Maritoni Fernandez, di ba nagkaroon siya ng stage 2 breast cancer? Ang laki ng naitulong. Alam niyo na naman siguro ang story ni Maritoni Fernandez. Nung siya ay na-diagnose ng breast cancer, sinabayan niya lang ng barley. Sinabayan niya ng barley nung siya ay nagpapakimotherapy at ang bilis ng kanyang progress. Ang bilis ng progress ng kanyang katawan nung pag-inom niya ng barley. At napaka-sneaky niya kasi hindi naman ini-advise ng doktor, pero siya nagpapadala siya sa loob ng barley. Sinabay niya kasi syempre nga naman, pag ikaw ay na-discover na may cancer, kailangan tulungan mo rin ang sarili mo. Huwag ka lang umasa sa sinasabi ng doktor. Pag sinabi ng doktor, mamamatay ka na bukas, pag hindi ka naghanap na, patay ka talaga. Kaya kailangan mong tulungan talaga ang iyong sarili. Okay? Barley helps to prevent sign of aging. So, proven and tested po yan. Tingnan nyo na lang si Mentor Lydia. Mentor Lydia, ilang taon ka na? O, di ba minsan di mo mahalata kasi nga nainom siya ng barley eh. Consistent ang pag-inom niya ng barley at ano talaga siya, nakakabagal siya ng pagtanda. Okay? Mm. Barley alkalizes the body. Okay. Pag ang pinag-uusapan natin ay blood pH. Aware po ba ang lahat kung ano ang normal blood pH sa ating katawan? Ano po ang normal blood pH po natin, mga kapatid? Sige, para ako merong counting interaction sa inyo. Magtitingin po ako. Normal blood pH sa ating katawan. Okay. Walang nasagot. Ang normal blood pH po sa ating katawan ay from 7.35 to 7.45. Kapag ikaw po ay bumaba sa 7.35, masyado kang no, mas mataas ibig sabihin ng alkaline no. Pag masyado namang 7.45 o tumaas pa, masyado ka namang acidic. Katulad ng sinabi ko, kailangan dito mains, kailangan level ka lang. Kapag ang acidic ang katawan mo, madali kang magkasakit niyan. Pansinin mo, madali kang magkasakit. Madaling kung ano-ano tumutubo sa iyong mukha. Minsan nagkakaroon ka pa ng pigsa kasi acidic ang katawan mo. Kapag acidic ang katawan mo, kailangan mo ng alkaline. Kailangan ma-neutralize. Kailangan mo ng barley. In short, minom ka ng maraming barley. Alam mo ba, kahit makaubos ka dito ng isang box, okay lang. Okay lang kahit maubos mo yung isang box. Kasi ang box naman, ang ating barley, superfood niyan. Katumbas yan parang kumain ka lang napakasusustansyang gulay. Oh, no overdosing. Okay?
Okay, alkaline balance your body need to maintain good health. If your body is acidic, you will become sick. Okay? Barley for bone protection. Katulad na sinabi ko po sa inyo, 11 times po ang taas ng calcium ng ating barley. So parang ano, tawag dito, pag uminom ka ng isang sachet ng barley, para kang uminom ng 11 glasses, kung di ako nagkakamali, ng calcium. Ganun kataas ang calcium niya. Huwag na nating pahirapan ang ating sarili. Mataas ang calcium level ng ating barley. So yung mga osteoporosis, napakaganda din sa kanilang gumamit ng barley. Minsan ma-amaze ka, ay, parang ano iba ang pakilasa ko ngayon. Kung dati natunog-tunog yung buto ko, bakit ngayon silencer na? So, ko. Okay. And barley repairs DNA. O, di ba? Ayan, dahil nga napakaganda ng ano ng barley, sabi nga diyan, our DNA changes constantly as a result of the stress. Alam nyo ba na ang stress, ang pollution, nakakaapekto yan sa ating DNA? Kaya pag buntis ka, dapat ingatan mo lalo yung sarili. The consequences of these changes can be grave, causing genetic abnormalities, unhealthy pregnancies, ayan, sterility. Pag sinabing sterility, baka hindi ka mabuntis, PCOS, and premature aging as concluded by the physician and pharmacist Yoshihide Hagiwara. Incorporating barley grass into the diet protects and repairs the DNA. Kapag ikaw ay consistent, again, ang sinasabi ko, consistent na nainom ka ng barley, pwede itong ma-repair ang DNA mo. At hindi po ito magic, mga kapatid. Ang barley po ay hindi magic. Kailangan po matyaga kayo sa pag-inom. Hindi po tipong saan ko ba nabasa yun? Bakit umiinom ako ng barley, hindi ko pa rin kamukha si Marian Rivera? Joke lang. Joke lang. Okay, barley helps in treating diabetes and lower cholesterol. Bakit? Bakit nakaka-lower siya ng diabetes and cholesterol? Kasi mataas siya sa beta-glucan and mataas din po siya sa soluble fibers that slow down the absorption of glucose. Okay, pwede niyo pong screenshot yung mga gusto niyo sa paligid niyo magiging kapaki-pakinabang sa inyo. The antioxidant and vitamins contained in the barley grass leaves help that manage sudden blood sugar level spikes or drops, which often leads to other health problems. What is more, a study has shown that barley grass is a miracle worker, and it comes to lowering the cholesterol, being abundant in monosaturated fat and antioxidant. Okay. At, sino dito ang mga may bisyo? Alam mo ba, ng barley can fight addiction? Bakit? Dahil ito po ay mataas sa glutamic acid. Sino ba, kanino ko ba ito narinig? May nag-testify kay Mentor TJ Villanueva, yung ating latest diamond. Yun po ay, kung di ako nagkakamali, 22 years na po siyang chain smoker. Gumamit ng barley. Nung bumili siya ng sigarilyo sa tindahan, nanigarilyo siya, siguro mga ilang buwan na siya nagtitake ng barley. Nung nanigarilyo siya, iba ang lasa niya. Iba ang pakilasa niya sa sigarilyo. Para daw panis. Ayan. Oh, yan. Sabi ni Ms. Lydia, ako po dati pala inom ako ng alcohol nagaan, wala na zero. O, di ba? O, ito yung example kay Mentor. Nagninigarilyo, bumili ng sigarilyo. Ang pakilasa niya sa sigarilyo parang panis. Bumili ulit siya the other day ng sigarilyo. Bago yun. Nanigarilyo ulit. Lasang panis pa rin. Sino bang gugustuhin mag-take ng lasang panis hanggang nawala na po yung paninigarilyo sa kanya? Gusto mo ba yon? Ang asawa ba naninigarilyo, meses? Painumin mo ng barley. Okay. And then ano pa? Teka, baka matumbay ko. And barley aids in weight loss. Ayan, wala na po akong doubt diyan. Pero meron ako narinig, Mins, bakit ako nagtitake ng barley? Hindi pa rin ako namamayat. Mins, hindi naman po pare-pareho ang katawan natin. Ano po, ang ating katawan po hindi pare-pareho. Merong mabilis, merong mabagal, meron talagang hindi. Kailangan po talaga kailangan talaga yung discipline sa katawan, discipline sa pagkain, discipline sa habit. Ibig sabihin kahit mag-take ka ng barley pero ang kain mo naman ay isang damakmak, ay huwag kang mag-expect na ikaw ay papayat. At alam mo ba na kahit gaano ka pa karaming uminom ng barley pero talo ka naman ng stress, hindi ka rin mamamayat, mates. Alam mo ba na ang stress ay nakakataba din? Okay, dumami na. Okay. Dumami na. At barley protects you from radiation dahil nga syempre ng chlorophyll, ng iron, vitamin B, mga antioxidant natin dyan.
Direction to use. Ipapaliwanag ko pa ba ang pag-inom ng barley? Alam na naman siguro natin ano, iniinom ang barley ng empty stomach. Pwede ka mag-prepare, depende sa iyo ang dami. Kasi 'di ba lagang sinasabi, kung mababasa mo dun sa ano sa papel nakalagay doon 50 ml. Pero kung sinasabi ko maximum 150. Gusto mo 50, gusto mo 100, okay lang. Basta kailangan inumin mo siya ng empty stomach. At kapag yan ay tinimpla mo, huwag mong patatagilin ng 20 minutes or 15 minutes na hindi mo siya naiinom kasi po yan ay may live enzyme. Bawal sa sobrang init, bawal din sa sobrang lamig. Kasi may mga enzyme and enzyme po, ano yan sa mga heat. Madali siyang mawala. So, okay lang yung maligam gawin. Konting-konting init lang. And then yun. Basta inumin mo siya mabilis. Yun ang pinakamahalaga. Okay? And then, oh, di ba? Ganun kahaba ang barley. Handa ka na ba? Sa susunod na topic. Pertinya Cambodia tayo. Buhay pa kayo. Aray ko, worth it to learn. Nandyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Patingin nga ako. May mga may mga natutulog na ba dito? Aray ko. Okay. Handa ka na ba? Garcinia Cambodia. Ganito lang po ako ha, mentors. Ayoko po kasi ng boring. Hindi po kasi ako boring. Joke. Sorry naman. Siguro sa mga hindi nakakakilala sa akin. Magtataka, to ba talaga ito? Ako po talaga to. Okay. Garcinia Cambodia po tayo. So, ano ba yung Garcinia Cambodia? Ayan. Ang Garcinia Cambodia, ayan. Ito po ang Garcinia Cambodia. Meron po tayong tinatawag dito na tropical fruit. Ano po? Dahil Garcinia Cambodia is a tropical fruit known as Malabar tamarind. Yan po yun. Yung kulay berde. Yan po yung Malabar tamarind. It is a popular weight loss supplement. It blocks your body ability to make fats and it puts the brakes on your appetite. Loss of excess weight could help keep blood sugar and cholesterol level in check too. Ayan. So, yan po yung ating Malabar Tamarin. So, pag ikaw, ano ba ang Garcinia Cambodia? How does it work? Paano ba gumagana ang Garcinia Cambodia sa ating katawan? Ano po? The active ingredients in the fruit rind, hydroxycitric acid or HCA, appears to block an enzyme called cyclase, which your body used to make fats. It also raises level of the brain chemical serotonin, which make which may make you feel less hungry. Kapag ikaw ay continuous na umiinom ng Garcinia Cambodia, mapapansin mo yun. Yung dati, lagi kang gutumin, naliles na yun. Kasi, di ba, dito, pag ikaw ay nag-Garcinia Cambodia, kahit hindi ka tipong hindi ka nag-exercise, mapapansin mo nalilesen ka. Naka-off cam ako. Ay, naka-off cam pala ako. Ba't di nyo sinasabi naka-off cam ako? Sorry naman. Napindot siguro. Ayun. Pero dito, kung ikaw ay magtitake ng Garcinia Cambodia, mas maganda at pinakamabilis sa lahat, ikaw ay nag-exercise. Mm-mm. Kita mo si Maritoni Fernandez. Hindi ko nagagamitin na sarili. Si Maritoni Fernandez, tingnan mo. Ganda-ganda na figure. Pag nakita mo si Maritoni Fernandez, ilang taon na ba siya? 56, 57? Kung di ako nagkakamali. Para lang siya mga nasa around 30, 40. Pagpalagay na nagpapabelo siya kasi wala tayong pambelo. Pero kasi kahit ikaw ay nagpapabelo, minsan makahalata mo pa rin sa face yung edad, di ba? Okay? Okay. So, ano ba ang meron sa kanya? Meron tayong tinatawag na ABC. Meron siyang appetite suppressant. It boosts your mood by reducing stress dahil nga ng serotonin. Tumataas yung serotonin. And it converts fats into energy. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Okay. And okay. Amazing Garcinia Cambodia Slimming Grape Juice, it suppress appetite. Katulad ng sinasabi ko, kahit yung tipong hindi ka na kumain, minsan mararamdaman mo parang busog ka. It burn fat, it manage stress, it convert fat into energy, FDA approved, halal approved, ano pa ba? It elevate mood, it boost serotonin, stop fats from being stored. Marami pang iba. Pwede niyo po yung screenshot. Pero, alam mo ba na ang barley natin, meron din siyang kumbaga, meron siyang restriction. Okay? Hindi siya para sa lahat. Kung ikaw ay may diabetes, meron ka or ikaw ay nagpapadede, lactating mother ka, may high blood ka, may goiter ka, ikaw ay under painkiller medication, ikaw ay under psychotic medication, anemic ka, buntis, at ikaw ay bata, at ikaw ay asthma, bawal kang gumamit ng Garcinia Cambogia. So, ibig sabihin ng Garcinia Cambogia, may restriction siya, hindi siya para sa lahat. Kung ikaw naman ay healthy mataba na walang sakit,
pwedeng-pwede sa'yo ang Garcinia Cambogia. Pero kung may mga gayang kang klase ng sakit or nararamdaman, much better huwag kang gumamit ng Garcinia Cambogia. Oh, sasabihin sa'yo ng mentor mo, sinabihan na kita. Sinabihan na kita. Gusto mo talagang pumayat, nag-take ka niyan dahil gusto mong pumayat, narinig mo ang Garcinia Cambogia, pwedeng magpapayat. Kahit alam mong ikaw ay may diabetes, tapos bigla kang tumawag, Mens! Bakit ako nagkaroon ng ganito? Mens! Aray, PTL po, mga mates. Pasang ka. Men's Vicky Babeni. Okay po, okay, okay. Thank you po, Men's Vicky. Di ba, napaka-supportive ng Men's Vicky ko. O, yan. Huwag po kayo magtitake ng Garcinia Cambogia. Ha, mga ka-mentors, screenshot niyo po yan, mains, kasi napakahalaga. Minsan, pag unaware yung ating mga mentor, nabibigyan pa rin nila. May nangyari po sa amin, ano, share ko lang, hindi ko nang babagitin ng pangalan. Nakita siguro ako, nag-mix ng ano, nag-power duo, barley tsaka amazing Garcinia. Pinagsama ko. Ginaya siguro ako. Na-hospital yun, Mins. Kaya dapat, Mins, ang inyong mga mentors, unang-una sa lahat, lagi nyo ibibigyan siya ng, ano, ng tungkol sa Garcinia Cambogia. Kasi gustong pumayat, nalaman na pampapayat ng Garcinia, uminom kahit alam na bawal, matigas din ang ulo. Mins, kung ikaw may nararamdamang barley ka, nakakapayat din ang barley. Ha, meses. Be. Huwag matigas ang ulo. Ganun po, okay? Ako po'y ganito lang ha, masanay na kayo. Okay. Next, direction to use. Wala akong ibang sasabihin dyan. Mahirap magbasa. Kayo na magbasa kung paano iniinom ang barley, ganun din po iniinom ang Garcinia Cambogia. At meron po tayong tinatawag dito na power duo. Pag sinabing power duo, from name itself, duo, pinagsasama siya, barley and Garcinia Cambogia. Pwede mo siyang pagsamahin, be. Pwede mo siyang pagsamahin, mains, meses. Ha, pwede niyo pong pag-i-mix. Kasi ang direction to use niya ni isa lamang po. Pwede niyo pagsamahin ang Garcinia Cambogia at barley. Pero take note, again, bago niyo pagsamahin, bigyan niyo ng knowledge yung iinom na about sa Garcinia Cambogia. Ha? Kasi minsan may mararamdaman talaga ang tao. Ang isa pa, nagre-reverse yung effect. Imbis na ikay pumayat, lalo kang tataba. Yun pa yung isa sa masama sa Garcinia Cambogia. So, kung ikaw ay mag-a-advise din naman ng Garcinia Cambogia, yung mataba lang ang pagiging problema. Mataba. Okay, wala nang iba. Basta wala kang sakit, pwede sa yung Garcinia Cambogia. Huwag matigas ang ulo, be, ha? Okay. Product knowledge. Acai berry naman tayo. Extract with collagen and Bacopa monnieri. Mahaba to ha, dahil lahat ito, sorry naman, kasi itong slides ni, ito po ay shoutout kay Mens Mary Joy. Ito po yung kanyang slides, so ito na yung ginagamit ko. Hirap kayong gumawa ng slides. Nakikigamit lang ako. Okay. What is acai berry? Nasaan na tuloy ako? No? Wala. Okay. Okay. Acai berry. Acai berry, paano daw i-pronounce? Acai. Hindi akay ha, acai berry is a superfood that can provide you with plenty of nutrition. Okay? So, ano ba ang meron kay acai berry? Meron po siyang collagen. Collagen is the most abundant protein in body responsible for providing your skin with structure and strengthening your bones, among others. The collagen is the product helps improve your skin health. Okay? Ibig sabihin, sa Tagalog, ito po isang protina na natural na matatagpuan sa ating katawan. Okay, example, saan matatagpuan ang collagen? Ito po ay matatagpuan hindi lamang sa balat, matatagpuan din po siya sa connective tissue natin, sa muscle, sa litid, sa buto, sa ugat, balat, buhok, at marami pa pong iba. Okay? Sa balat, nagbibigay ito ng malasutla or glow na balat. Ito ang kailangan din alam mo ba na ang collagen ay kailangan din sa wound healing? Collagen. Ito ay ang tawag to, the proportion of collagen type in skin change in age, your skin composed of 80%. Ibig sabihin, mates, malaki ang proportion ng collagen sa ating katawan. Pero alam mo ba na ito ay nade-decline kapag umabot ka sa 20 years old. 20 years old at the rate of 1.5% yearly, meaning by the time of 60 years old, you will lose around 80% of natural collagen. Okay?
Nawawala po yung natural collagen. Kaya ang ginagawa talaga natin, nagtitake tayo ng collagen. Para naman maganda-ganda ang ating kutis. Okay? There's 8 essential. Okay, nasabi ko na rin yan. Merong 8 essential ingredients ang ating barley. Alam mo ba, kailangan alamin mo kung ano yung nandoon sa loob ng product mo. Kasi nandoon yung benefits. So, number one, barley. Hindi ko na kailangan banggitin ng barley kasi isang oras na ulit tayo mahigit dito. Okay, meron tayong acai berry, meron tayong Bacopa monnieri. Labas ko munang lahat ha. May collagen, may omega-3, may gotu kola, may ginseng, and turmeric. Okay. So, unahin natin yung acai berry. Ang acai berry, ito po yung superfood na may unique flavor with vitamin A, C, and E. Yun po yung acai berry. Ang Bacopa monnieri naman, hindi Macopa ha, Bacopa monnieri. Ito naman, it improve memory, reduce anxiety. Ito yung magandang gamitin sa may epilepsy. Ha? Okay, it help reduce ADHD o yung attention deficit hyperactivity disorder. Maganda din po ang Bacopa monnieri. It help lower blood pressure, have anti-cancer properties. Pansinin niyo po lahat ng mga product niya, yung 8 essential ingredients, and lahat yan may anti-cancer na ingredients. And then may collagen, nabanggit ko na ang collagen. Ang omega-3 naman is good for the heart at nagpapababa po ito sa mataas na presyon ng dugo. So sa may hypertension, kasi minsan nagtatanong, Mens, okay lang po bang uminom ng acai berry sa may mga high blood? Yes, Mens, pwede po. Gotu kola. Ang gotu kola naman, ito po yung nakakatulong sa sakit sa balat. Sa may mga sakit sa balat, nakakatulong ito sa brain power. Okay, maganda din po sa blood circulation with antioxidant properties and good for gastric ulcer. May gastric ulcer ka ba? Uminom ka ng acai berry. Okay. Sa ginseng naman, ang ginseng, ito ay naririnig ko lang sa Korean novela. Meron din pala dito. O, di ba? Kasi ako noong hindi pa nag-IM, and haba na naman tayo, napapakwento ko. Tanungin niyo na ako noon sa Korean novela, alam ko lahat. Tanungin niyo ako ngayon, wala akong alam. Sino nakaka-relate? Okay, ang ginseng naman, ito ay nakakatulong sa magandang paggana ng utak, nakakatulong sa sexual dysfunction. Ito naman po ay antioxidant, nakakatulong bawasan ang pamamaga, nakakatulong may ayos ang, alam mo yung pag may problema na, oh, walang bastusan to. Pag yung nagkakaroon ng problema si Junior, yung tinatawag na erectile dysfunction, maganda din po ang ginseng. Kaya pansinin niyo yung mga Koreano, lagi silang nainom ng ginseng. At nakakatulong din po ito sa may mga cancer. Ano pa? Yung turmeric naman, ito po ay power anti-inflammatory effect. Meron po siya nun. Ito po ay epektibong antioxidant, maganda sa brain function at nakakapagpababa sa pagkakaroon ng heart disease. So, yan po yung 8 essential ingredient ng acai berry. Huwag niyo pong lalalangin ang acai berry kasi ang laki po ng benefits na naibibigay po niyan sa katawan. Ano? Pinamura na nga yan. Dati 10 sachet, ginawa na lang 7 sachet ngayon. Eh, diba? Okay, next. So, ang ating ambassador dyan, actually, marami ng ambassador tayo. Ano? So, ang ginamit ko po dyan is si Aramina kasi yan ang active. And then, yan. So, it can prevent the deterioration of the cartilaginous tendinous tissue. It prevents constipation. It relieves the joint pain and the symptoms of arthritis. Anti-aging effect din siya, syempre with collagen kasi. At marami pang iba. So, acai berry extract with collagen and Bacopa monnieri is not suitable for, meron din siyang restriction, pero kakaunti lang naman. Bawal po siya sa buntis at sa nagpapadede. Bawal po. Okay. Sama nyo na rin po yung bata. Okay. So, direction to use. Ito po, kahit anong oras pwede nyo i-take. Maximum, pwede po siya kahit 3 times a day. Masarap po yan. Favorite ko po ang acai berry. Nakaka-refresh po talaga siya. Pwede siya sa malamig. Ano? Minsan may nagsasabi, ang tamis naman, Mens. Mens, dagdagan mo ng tubig. Kung natatamisan ka, dagdagan niyo po ng tubig. Kung sa palagay niyo naman ay kulang sa tamis, bawasan mo ang tubig mo. Okay po. Next tayo, amazing coffee with glutathione. Okay. Ang main ingredient po nito ay Arabic coffee beans, glutathione powder, and stevia. It helps reduce oxidative stress by raising the antioxidant level in the body.
Ayan po ang glutathione. Alam niyo na naman po ang glutathione po, maganda po sa ating liver. It acts as a powerful antioxidant and detoxifies that protects cells from the radicals and oxidative stress and boosts the immune system. Okay. So, yun po, nabanggit ko na po yan. Next. Okay. Cafe latte, coffee mixed with barley and alkaline blend. Yan. Yan, napasabi yata. Ang cafe latte naman po, the great source of antioxidant and help controls cholesterol level. It helps the treatment and prevention of cancer. Alam niyo po ba maganda sa kape natin? Pwede siya kahit ikaw ay may acid reflux. Mm-mm. Okay na okay po siya. And then, cafe mocha, ganun halos kasi ang mga function to isa. Maganda sa ating mga kape, matataas po siya sa alkaline. Karaniwan ang ingredients nito, nagkaiisa lang Arabic coffee beans, amazing pure organic barley, drink powder stevia, alkaline powder. So alkaline raises the pH level of our body. The pH level determines if you are acidic or alkaline. So ito maganda ito sa may mga acidic, sa may mga GERD. Ano 'di ba karaniwan ang sinasabi din ng mga doktor, huwag kang uminom ng kape kasi bawal. Pero ang kape natin, ang light coffee mo, pwede po siya. Tsaka yung black coffee. Product knowledge naman tayo about tongkat ali. Itong maganda. Itong masarap. Pag may tongkat ali, nakakapagpainit daw ng gabi. Sino nainom dito ng tongkat ali? Okay, ang tongkat ali naman po, ito po ay nakakapagpataas. Sabi, sa studies, nakakapagpataas ng testosterone sa lalaki. Ito po ay ginagamit karaniwan sa may mga problema sa erectile dysfunction. Nakakapagpatas din po ito ng pagkayabong ng lalaki. Alam mo, pag sinabi pagkayabong ng lalaki, ito po ay, yun nga po, para sa lalaki at para sa babae din. Alam mo ba kung ikaw ay may dysmenorrhea, maganda din po na gumamit kayo ng tongkat ali. Po, itong benefits for women, health fights unwanted weight gain. It boosts energy, natural libido support, promotes skeletal health, mood support, encourages normal blood sugar. Sa men naman, katulad ng sinabi ko, good for increasing your testosterone, boost male fertility, help prevent erectile dysfunction, treat impotence, help maintain strong kidney function, help release toxins, and healthy urination. Pero alam niyo po ba, the best pa rin ang paggamit ng barley. Barley pa rin ako, mates. Tapos samahan mo ng tongkat ali, ay ewan naman. Meses, promise, promise. Ika nga. Ay, hindi ako magsasabi ng promise. Gumamit ka. Okay. And then, doon naman tayo sa immunergy. Alam mo ba kung anong maganda sa immunergy? Ito yung power duo kong ginagamit, yung immunergy at saka yung barley. Bakit? Di ba ang barley walang vitamin D? Pero, pagdating kay immunergy, si immunergy may vitamin D. So, kung pagsasamahin mo yung dalawang ito, kumpletong-kumpleto na talaga siya. Ano po, ang ating amazing immunergy, siya po ay packed with vitamin C. It is a nutrient your body needs to form blood vessels, cartilage, muscles, and collagens in bones. Vitamin C is also vital to your body healing process. Okay. And then, ano pa? Okay. Yung zinc na pinag-uusapan natin, ito po yung supplement, habang bagitin ko lang, kasi hindi, alam mo ba ang zinc? Okay. Ang zinc kasi, it is a supplement na nakakatulong sa kalusugan ng balat. Makakatulong din ang zinc sa paggawa o walang anto, yung sa inilalabas ng lalaki. Alam mo ba na yun ay rich in zinc? Mm-mm. And meron din itong, ang maganda sa kanya, ang immunergy, meron din siyang Moringa oleifera. Ito yung malunggay. So, ang malunggay naman, alam natin na it's a superfood din. And then, katulad na sinabi ko, maganda sa kanya, may vitamin D na. So, ang vitamin, di ba, fat-soluble vitamin siya. So, ito ay tumutulong sa regulasyon ng calcium at phosphorus absorption para mapabuti ang kalusugan ng buto. So, kung mapapansin mo, sinasabi natin, magbilad ka sa araw para magkaroon ka ng vitamin D. Pero ang purpose talaga nun, dahil nga ito ay nagre-regulate ng calcium at phosphorus absorption para mapabuti at mapalakas ang ating mga buto. Kaya kailangan talaga natin ng vitamin D. So, next. Okay, nasabi ko na rin yan. Coffee macchiato tayo. Ayan. Yan, si Alden Richard. So, ang ating namang coffee macchiato, ito po is a delightful blend of invigorating Arabica coffee and the weight management benefit of Garcinia kombucha with aloe vera, glutathione, guarana, and L-carnitine. So, ano po ba ang ano? Ano yung guarana? Ano yung mga ng content ng
Cafe macchiato. Yung guarana, for example, or aloe vera. Ang aloe vera, it help in digestion, blood and oral health, rich in antioxidant, good source of vitamin C. It help treats gastrointestinal disorder and control blood sugar. Pag guarana naman, kasi ito yung content, guarana. Excuse me. Ang guarana naman, ito po ay rich in antioxidant, reduce fatigue, promote weight loss. It relieves chronic diarrhea and treat constipation, may improve skin appearance. So, ibig sabihin, pag nagtitake ka ng Amazing Macchiato, hindi ito katulad ng ibang inumin na magkakos sa'yo ng diarrhea. No. And then, yung L-carnitine naman, ito po isang amino acid derivatives na nangyayari ng natural sa katawan. It is a cofactor ng maraming enzyme. Nakakatulong din ito sa pagpapapayat. Di ba may Garcinia cambogia din ito? Okay? Next. Ito naman tayo sa amazing black coffee. Ang maganda sa black coffee, this is safe to all coffee lover, even for acidic people. Safe po ito para sa lahat. Huwag mo na painumin ng bata. Huwag din ng buntis, ha? At saka ang lactating mother. So, hindi ko sila i-include. Pero ito po ay safe sa mga coffee lover. And then, it is a delicious made safe to all coffee lover, even for acidic people. No sugar or sweetener added. Ako, pag nagtitimpla ako ng black coffee, naglalagay pa ba kayo ng asukal? Ako, hindi po ako naglalagay ng asukal dito. Puro ko itong iniinom. Okay, next. Amazing white naman po tayo. So, ang amazing white, what is amazing white glutathione? Ang pinaka-main ingredient po niya ay syempre ang glutathione. Glutathione help treats various liver disease. Di ba ang glutathione is good for liver? It fight autoimmune disease, good for lupus, celiac diseases, uncontrollable diabetic. Kapag ikaw ay consistent na umiinom pa ng barley, umiinom ka pa ng amazing white, ay wala. Ay wala. Okay, di ba? Doon mo makikita talagang effectiveness. If consistent ha ang pag-take, pero kung hindi, huwag kang mag-expect. Basta i-consistent mo ang barley, most importantly. Ang barley po, ang ating amazing, okay, ang benefits po nito, it healthy glowing skin, whitens and brightens, supports strong and healthier hair, detoxifies the liver and cell, helps strengthen the immune system, slow down the aging process. It is a master oxidant. So, ang meron po sa kanya, di ba meron siyang L-cysteine? So, ano yung L-cysteine? Ang L-cysteine po, ito po ay kailangan to make glutathione sa katawan ng tao. Kung wala kasing L-cysteine, hindi magpo-produce ng glutathione on your own. Kaya kailangan ng L-cysteine at meron po yan ng ating Amazing White. Halimbawa, nagtitake ka ng glutathione pero walang L-cysteine, hindi mo rin kagad makukuha yung benefits nun. Kailangan mong sabayan ng L-cysteine. And then, meron din itong kasamang alpha-lipoic acid. Ang alpha-lipoic acid naman, ito po ay eaten in food like carrots. It is an antioxidant, protection in the brain, and it's used for obesity, aging skin, and many more. Ang methionine naman, or methionine naman is for normal growth of body tissue. It should be in your daily diet, methionine. Ito yung mga ingredients ng ng ating Amazing White. Alpha-lipoic acid, L-cysteine, glutathione, methionine, and may selenium din po siya. Ang selenium naman po, it is an antioxidant, it fight free radicals, at nakakatulong sa magandang pagdaloy ng dugo. Yun po. Punta naman tayo sa ating pinaka-latest na product, ang ating Osam Organic Premium Barley Soap. Okay po. So, ang ating organic barley soap naman, it nourish and rejuvenate your skin with a powerful blend of nature's best ingredient formulated with organic barley extract, designed to deliver deep hydration and essential nutrients revealing smoother, healthier skin, enriched with sensorin, known for its soothing and anti-aging properties. This soap calm the skin and help reduce sign of aging. So, ano ba ang meron sa ating, wait lang ha. Ayan, ito yung content ng ating barley soap. So, meron siyang organic barley, meron siyang sensorin, allantoin, rice bran oil, may sodium hyaluronate siya, and bean caviar extract. Kailangan na alamin din natin kung ano mga ito. Kasi ito yung benefits na makukuha mo sa barley soap. Sino po nakagamit na dito ng barley soap? Isa na ako doon. Nakagamit na ba kayo? Ang ganda kaya nito. Promise. Kaya medyo mahal siya para sa sabon pero napakaganda sa balat. Ano po? Okay, kasi tayo naman 'di ba pwede tayo kahit ano lang, safeguard.
Pero ibang usapin pag barley soup. Maganda siya sa balat, mga mates. Subukan ninyo. Subukan ninyo. Nako, napakaganda ho sa balat. Ano ba yung sensorin? Okay, ang sensorin po, ang function po nito is to calm the skin. And it help reduce sign of aging. Kumbaga, pinipigilan nito ang vicious cycle ng dermatitis at superinfection. Ino-optimize ang anti-dermatitis microbiota. Yun po yung sensorin. Pinipigilan ng lahat ng sintomas na nakakaapekto sa reaktibong kaginhawaan ng balat, kabilang na ang pangangati, pagkasunog at pamumula. Yun po yung ano ng sensorin. So, ang pag-uusapan naman po yung allantoin, ito naman po ay nakakapagpalusog ng balat, nakakapagpagaling, nakakamobilize, moisturize. Ayun. Ginagamit para gamutin ang tuyo, magaspang o inis na balat. Yung, alam mo yun, parang namumula-mula na irritated skin. Yun. And then, it promotes cell regeneration, palambutin ang balat, yun pa ang isang benefits ng allantoin. And then, yung rice bran oil naman, it provides healthy fats and variety of other nutrients. It has antioxidant and inflammatory effect. It boosts skin health. Okay. And then, yung sodium hyaluronate naman, it used in cosmetic. Yung cosmetics, pagpapaganda, and skincare product. It helps smooth wrinkles, reducing inflammation. It moisture the skin. It reduces appearance of wrinkles. It reduces skin inflammation. Yun po yung sa sodium hyaluronate. And yung green caviar extract naman, it may reduce sign of skin aging. So yan pong lahat ng yan, all in one, pack in ating barley soap. Na andyan po yan lahat. So napakaganda po sa balat ng ating barley soap. Ano po? And then, ano pa sunod? Product scaler naman, ito po yung ating huli. Oh, makakahinga na kayo. Ito na po yung elite scaler na tinatawag, yung ating amazing scalar. Ito po yung Quintas. Lalo na po sa atin mga mentors na tayo lagi nakaharap sa cellphone, nakaharap sa computer. Ito po kasi anti-radiation. Kailangan natin to. Anti-radiation po ito. At halimbawa, may mga prospect kayo na negative. Gayanan nyo lang po ng inyong scalar. Magiging positive po yung joke. Joke, okay. Para hindi na mag-negative, ganyan nyo na, tumingin ka dito. Ayan, ako sinasaniba na naman. Okay. So, yun po, yun ang ano niya. And thank you. Ito po, katulad na sinabi ko, ito po ay thank you kay Mens Mary Joy, kay aming mentor Joya, kasi slides na to nakigamit lang ako. At doon po nagtatapos ang ating slides for today. So, yan po, maraming maraming salamat. This is Shirley Angelica Villanueva. I am an agent, proud and loud agent of hope, and I am worldwide. Thank you, Mens. Back to you po.